Yun ang hindi ko alam kasi wala pa ako noon eh. Wala pa siya. Basta identified naman eh kung sino yun. Alam ng OSA eh. Alam ng mga gwardiya doon sa Senate kasi sila nakakita eh. Siguro pag ikatlong beses na. Ikalawa pa lang eh. Pinagpaliwanag ng opisina ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro for the news article that circled around at yung incident report thereafter. Kasama na ang advice nilang mag-leave of absence si Montenegro. We are still waiting for Nadia's explanation. Kasi ano kami, guiding kami. How can we act? We do not know kung ano yung sasabihin niya ron sa incident report. Actually, nang lumabas yan, we suggested that because better mag-keep ka to clear this matter. Kahapon niya natanggap, so it will be on Tuesday. So, nakalib siya since Wednesday. Nag-resign si Nadia Montenegro sa kanyang posisyon and her cushy position plus 100,000 peso kada buwan. Tinanggi niya ang mga paratang levied against her by sources sa Senado. Although, we must ask ourselves ano ang kanyang qualification para maging Political Affairs Officer 6 ni Senator Robin Padilla para makatanggap siya ng salary grade 24 o almost 100,000 pesos kada buwan. Ang weird, di ba? Dinagdag rin niya na her resignation is not an admission of guilt. Rather, respeto sa opisina ni Senator Robin Padilla at sa institusyon ng Senado. Ayon rin sa kanya, kahit na hindi siya pinangalanan ng abante at Politico article na nagpa-blind item tungkol sa isang Senate staff na nahuli raw na nagwe-weed, she vehemently denied na siya yung staff sa mga article na iyon and neither was she questioned. Naapektuhan ang mental health niya at ng kanyang pamilya dahil sa mga kumakalat at sumicirculate sa, sa social media patungkol sa alleged use niya ng weed sa Senado. Which was actually pretty ballsy if you think about it. Kasi again, nasa Senado ka tapos doon ka mismo mag-weed. Like,